mo! Lumayas ka! Bakit mo ba ako isinilang na may kakawalas pa? Nagmamakaawa ko sa inyo na ako iyong kunin at salin sa iyong pinaroroonan. Nagmamakaawa ko sa iyo, Panginoong Diyos. Dalhin niyo ako kung saan hindi na ako maaaring makaramdaman sa iba. Por favor. Kapitan, bakit na yung mga hangal ay hindi pumunta sa direksyon na iyon? Sapagkat maglalayag pa tayo sa mga palayang iyon, senyora. Kalahating tulin ng makina! Kalahating tulin! Bakit hindi buong tulin? Sapagkat maglalayag pa tayo sa mga palayang iyon, senyora. Narito ay mayroon ka ng tulay sa lalawigan na ginawa ng isang kapatid natin na hindi natapos dahil ang mga siyentipiko na umaasa sa kanilang mga teorya at hinahatulan ng kahinaan na halos hindi ligtas. Ngunit tignan mo, itong tulay ang nakatayo sa lahat ng baha at lindol. Yun nga. Yun mismo ang sasabihin ko. Yun lang. Ang tulay na iyon at ang mga siyentipiko. Iyon lang ang babanggitin ko, Benzaib. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaaring hindi ka kasing lapit, Padre Camorra. Ang gulo ay nasa lawa. Ang katotohanan ay walang isang disenteng lawa sa bansang ito, ang Las Filipinas. Ang lunas ay napakasimple at talagang hindi ko maintindihan kung bakit hindi ito nangyayari sa mga tao. Maghukay ng kanal na dediretso mula sa pinanggalingan hanggang sa bukana ng ilog. Ito ay dadaan sa Manila. Ibig sabihin, gumawa ng bagong ilog at punuin ang lumang Pasig. Makakatipid iyon ng lupa at maikli ang pakikipag-ugnayan. Paumanhin, Senyor, sapagkat sasabihin kong hindi ako mang-ayon sa iyong opinyon o kagustuhan. Magkakahalaga ito ng malaking halaga at maaaring masirang ilang bayan. Katapos, sirain sila. At ang pera ng pambayad sa mga manggagawa, huwag silang bayaran. Gamitin ang mga bilang. At kung hindi pa rin sapat, hayaan ang lahat ng mga taga-nayon, matatandang lalaki, mga kabataan, at mga lalaki na magtrabaho. Ang katotohanan ay ang lalaking ito, na isang Amerikano, ay walang alinlangan na magsuot sa pakikitungo sa mga may balat. Kabuuan ng isang vapor. Siya ang nag-alok sa sobrang gusali ng cruiser. At sinasabi ko, ano ang alam ng isang mag-aalahas? Gaano man siya kayaman at natuto tungkol sa pagtatayo ng hukbong dagat? Ang amain mo, ang kasundong-kasundo noon, ang pag-uusapan ng kanilang kapanahunan. Sandali lang pala. Ano ang sabi-sabi ng amain mo para kay Paulita? Ito ay nagbibigay payo.
At sinermonan pa ako sa pag-asawa. Mayamang mayaman, makisig, masiyahin at walang kasiraan, kundi ang pagkakaroon ng isang inaligtiwali sa langit at lupa. Huwag mo sanang masamin ang aking katanungan, Ginoong Isagani. Kamusta ang iyong lalawigan? Bakit? Hindi po ba ninyo ito kilala? Paumanhin, paano ba makikilala ko kung hindi pa ako nakatungtong sa lupain ninyo? May nagsabi na napakahirap ro nito sapagkat hindi bumibili ng mga hiyas. Hindi kami bumibili kasi hindi namin ito kailangan. Huwag kang magalit, binata, sapagkat wala akong masamang tangka. Siya nga pala, mga Ginoo. Halina't tuminom tayo ng serbesa. Maraming salamat na lamang, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom. Ah, ganoon ba? Basilio, anak, kakain na! Paano ko po kayo matutulungan, Ginoo? Labing-tatlong taon na po ang nakakalipas na ngayong ako ay pinautang ninyo ng loob, Ginoo. Hindi ko akalaing sa pukding ito, sa pinanlibingan ng aking ina, tayo muling magkikita. Kaya't naliligaya ko na matulungan naman kayo. Sino ba ako sa iyong palagay? Ikaw po, ang isang taong malaki kong iginagalang. Isang tao na tangi sa akin. Ang tao na inakala ng lahat na patay na sa loob ng 13 taon. Ginoong Ibarra. Oo. Ako nga ang taong 13 taon na ngayon ay naparito na may sakit na karumaldumal na anyo. Maghapon at magdabag na pininggi ko ang makapag-ipon ng isang kayamanan upang masunod ang aking layon. Ang aking layon ay durugin na pamalang iyan, padaliin ang kanyang pagkabulok at iabot ang banging tintungo. Kahit na kinakailangan kong gamitin ang pagbaha ng luha at dugo. Kaya tiling ko sana'y manahimik ka na lang, Basilio, nang makamit ko at masunod ang aking layon. Ginoo, napakalaking karangalan na nagkaloob ninyo sa akin sa pagpapayag ng iyong mga balak. Panghuwag akong magtapat at sabihin na ang hinihiling ninyo sa akin ay higit sa makakaya ko. Tandaan mong ano na lamang ang kamatayan ng isang tao sa kamatayan ng isang lipunan. Balang araw, marahil ang magiging isa kayong bantog na magagamot kung pababayaan yung makapangamot na mapayapa. Ngunit, lalo pang dakilang inyong makapagbigay buhay sa lugaming bayang ito. Huy, penitente. Kamusta ka na, penitente? Ganoon. At ikaw, kamusta ka na, Juanito? Mabuting mabuti sa katanungan, kaibigan. Kilala mo ba si Padre Gamora? Siya ay isang kurang mapagpaumanhin at mabuting kaibigan. Sa katunayan, kami ay nangharana doon sapagkat napakaraming dalagang magaganda. Gayunman ay nakatagpo kami ng isang babaeng mangmang. Kasintahan raw ito ni Basilio. Napakagulo niyang si Basilio. Magkaroon ba naman ng nililigawan ng hindi marunong ng wikang Kastila, walang yaman at naging alila pa? Masungit na masungit. Pero maganda ang dilag. Isang gabi nga'y hinambalos ni Padre ang 2 bagong tao nagharana sa kanya at salamat na lamang sila at hindi na nga patay. Ngunit gayon man ay masungit pa rin ang babae, pero tiyak kong susuko rin siya gaya ng iba. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene.
Inihayag niya sa akin ang pangyayari sa Los Baños. Tila isang linggo silang nagtalo. Ipinaglaban at ipinagtanggol niya ang ating usap laban kina Padre Sibila, Padre Salve, Padre Fernandez, General, Segundo Cabo at sa mga alahas na si Simeon. Si Quiroga, iniligtas ko kayo sa maraming opisyal na humihingi sa inyo ng salapi. Sila'y pinautang ko muna upang hindi na kayo gambalain pa. At alam kong hindi niyo ako mababayaran. Ngunit Senyor Simeon, kayo pinautang sa opisyal, ako pautang sa Senyor, Maninilo at lahat ng tao. Tignan ninyo si Quiroga. Ako ay humihingi ng pabor sa inyo. Isang utang na loob at gagawin kong 7 ang 9,000 utang niyo sa akin. Ikaw ay nakapagpapasok ng adwana at kinakailangan ko ipapasok mo ang mga kanang baril na darating ngayong gabi. Tignan ninyo si Quiroga. Ako ay humihingi ng pabor sa inyo. Isang utang na loob at gagawin kong 7 ang 9,000 utang niyo sa akin. Siya. Basilio, pakinggan mo ako dahil malaga ang bawat sandali. Sa loob ng 1 oras, sisiklab ang himagsikan sa pamamagitan ng aking hudyat. Bukas, wala nang pag-aaral. Ang pamantasan ay wala na rin. Walang iba kundi dugo at patayan. Kaya, magpasya ka, Basilio. Narito ako upang ihanda ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ginoong Simeon. Ako ang nangunguna sa rebelyong ito. Kasama ko sa kabisang talis na nag-aantay sa ibaba. Ikaw ang mamumuno sa pagsira sa pintuan ng Santa Clara upang makuha si Maria Clara sa kumbento. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Sapagkat ako'y nabuhay upang iligtas siya at tanging himagsikan lamang ang makapagbubukas sa pintuan ng kumbento. No. Ngunit, huli na ang lahat. Hindi na kayo, Ginoong Simeon, sapagkat patay na si Maria Clara. Kasinungalingan! Hindi yan totoo! Buhay pa si Maria Clara! Kailangan niyang mabuhay! Totoo ang sinasabi ko, Ginoong Simeon. Hindi! Maria! Hindi! Tulong! Tulong! Hindi! Hindi ito maaari! Tulong! Huli! 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 May nabalitaan ako. Ipapatapon doon si Basilio. Ano ho? Si Basilio? Hindi maaari. Ano pa ba ang magagawa ko? Lumisan na si Kapitan Tiago. Ngunit, pwede mo siyang tulungan. Puntahan natin si Padre Camora. Tiyak na siya yung makakatulong sa atin. Padre Camora, maaari niyo ba akong tulungan? Ano yun? Si Basilio ay nadakip. Wala na po akong malalapitan. Gayong lumisan na rin si Kapitan Tiago. Kaya ako ay nagmamakaawa sa inyo.
ako ay inyong tulungan. Oo, ikay aking tutulungan. Ngunit, ito ay may kapalit. At batid kong alam mo ng kapalit ng iyong hinihingi. Nitroglycerina? Oo, nitroglycerina. At higit pa ito sa nitroglycerina. Ito ang mga luwa na naipon, tinimping galit, mga nistiya, at mga pagdadalamhati. Ito ang dakilang katuwinan ng mga mahihina. Ang lakas laban sa lakas, at ang karahasan laban sa kaharasan. Basilio, humanda ka. Dahil ngayong gabi maririnig ng Pilipinas ang pagsabog na tuturong sa walang anyong monumento. Pinabilis ko ang pagkakabulok. Si Paulita, kawawang Isagani. Ano kayang nangyari sa kanya? Patawad, minamahal kong Isagani. Pinaramdam mo man ang tunay na pagmamahal sa akin. Ngunit kinakailangan kong makahanap ng lalaking kayang ibigay ang buhay na pinapangarap ko. Magandang gabi, Binibini. Napadaan lamang ako upang ibigay ang aking maliit na regalo para sa bagong kasal. At pakisabi na ring felicidades. Maraming salamat, Ginoo. Ano ang ginagawa mo rito? Halika! Halika, Isagani! Alang-alang sa Diyos, lumayo na tayo rito. Bakit ako lalayo? Isagani, gusto mo bang mamatay? Isagani, makinig ka. Delikadong bahay niyan. Dahil lang minuto, isasabog ito. Dahil sa kapangasan, dahil sa pagsisiyasat. Isagani, mamamatay ang lahat ng tao sa bahay na iyan. Gusto ko maiwan dito. Ibig ko siyang makita sa huling pagkakataon. Juan Crisostomo Ibarra? Isang masamang biro. Pirmahan pa naman ang papel ng isang filibusterilyo na higit 10 taon nang patay. Revolver! Kumuha ng revolver! Habulin na magnanakaw! Nahihirapan ba kayo, Ginoong Simeon? Kaunti, ngunit sa loob ng ilang sandali ay matatapos na paghihirap ko. Anong ginawa ninyo? Diyos ko! Wala na kayong magagawa, Padre. Wala na itong lunas. Diyos ko! Anong ginawa ninyo? Huminahon kayo. Kung nagawa na.
Hindi dapat na ako'y mabihag na buhay sa kamay ng sino man. Maaaring malaman ang aking lihi. Kinakailangan ko sabihin sa inyo ang aking lihi. Kailangan ko itiwala sa inyo ang aking kaligtasan. Kailangan ko kikilala ninyo ang aking kabuhayan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Nasawi ang aking ama. Namatay si Maria Clara sa loob ng kumbento nang hindi ko man lang nailigtas. Tulungan niyo ko, Padre. Ayaw kong mamatay na may kasalanan. Ibig kong liwanagan niyo sa akin ang isang pag-aalinlang ngayon na may malaking pananalig sa Diyos. Ibig kong sabihin niyo sa akin kung may isang Diyos